Hi and welcome to MedSams channel. So, sa video na to, magsasolve tayo ng derivative ng algebraic functions. Okay, pero before that, alamin muna natin o i-familiarize muna natin itong mga common formulas na ginagamit sa pag-differentiate. Okay? So, ito, ang derivative ng constant ay 0. Okay? Ang derivative naman ng x, tapos mayroon exponent, yung, like ito, x to the m. So, nilalagay lang natin yung m doon. So, yung m minamultiply natin sa coefficient dito sa tabi ng x. Tapos, nagma-minus 1 tayo sa exponent. Okay? Pag yung functions naman natin ay mayroon addition, so, like for example, ito, derivative ng u plus v plus so kung ano pa. So, isa-isa natin i-differentiate ang derivative ng u plus derivative ng v plus kung meron pa dito kasunod. Okay? Ito naman, tinatawag nila na product rule. Pag derivative, like ito, u times v, so nagiging v times derivative ng u plus u times derivative ng v. Okay? Ito naman, tinatawag nila na quotient rule. So, u divided by v, derivative ng u divided by v, v ay v derivative ng u minus u derivative ng v, divided by v squared. Okay? Ito naman, for example, meron tayong sine squared, yung mga ganun. So, i-differentiate muna natin yung exponent, tapos yung u naman, like ito. So, di ba pag mag-differentiate tayo, like parang ito. Ito. So, yung exponent, minumultiply lang natin sa coefficient. Okay? Tapos, mag-minus 1 lang tayo sa exponent. Tapos nun, i-differentiate naman natin yung u. Okay. So, ito, alamin natin lahat ng formula na to para mas madali nating i-memorize itong mga formula na to or i-familiarize, mag-solve tayo. Okay? I-apply natin sila. So, mag-example tayo. Okay. Differentiate the functions y is equal to 4 plus 2x minus 3x squared minus 5x cubed minus 8x to the fourth. Okay. So, i-differentiate natin ito. So, derivative ng y with respect to x. Okay. So, 4, derivative ng 4, isulat muna natin sa isa. Para alam natin kung ano yung mga i-differentiate natin. Okay? Plus, itong 2, pwede natin nilabas. 2. Tapos, derivative naman ng x. Okay? Tapos, ito din. So, nagiging minus 3. Derivative naman ng x squared. Okay? So, itong mga coefficient, pwede natin to gawing ganito. So, yung i-differentiate lang natin yung x. Okay. So, ito nagiging negative 5.
Yan. Okay. So, ito naging dy over dx na. Okay. Is equals to. So, ito, ang derivative ng constant ay 0. Okay. Plus 2 times. So, ito, naman tayong exponent. Yung exponent natin dito is 1. So, nagiging parang ganito. Derivative ng x. So, di ba meron tayong m? Ganyan. So, dito, ang m natin ay is equals to 1. Di ba meron tayong ganyan, x, the m minus 1. So, yung m natin is equals to 1. So, parang nagiging ganito. Times 1, x, the 1, equals to 1, x to the 1 minus 1. So, ganito siya. Okay? So, ang x to the 0, kasi 1 minus 1, x to the 0 ay, anything na ang exponent ay 0 ay 1. So, ito, 1 na lang. Okay. Minus, ito naman, 3. So, ang m natin dito ay 2. So, lagay lang natin doon. So, naging 2x. So, 2 minus 1 is 1. Okay? So, hindi na natin kailangan maglagay ng exponent 1. Ganyan lang. Minus 5, 3, x, 3 minus 1 is 2. Okay, minus 8. 4x, the 4 minus 1 is, yung exponent, 4 minus 1 is 3. Okay. So, i-simplify natin. 0, so hindi natin kailangan isulat. 2 times 1 is 2, minus 3 times 2 is 6, x, minus 15x squared, minus 32x cubed. Okay? So, ang derivative ng y is equals to 4 plus 2x minus 3x squared minus 5x cubed minus 8x the fourth ay 2 minus 6x minus 15x squared minus 32x cubed. Okay. So, ang ginamit nating formula dito is yung kanina addition formula. Di ba? Pag meron addition or subtraction ganyan, i-differentiate natin isa-isa. Ito. Tapos, ginamitan din natin yung parang tinatawag nila na power formula. Ito, like for example, ito. I-differentiate natin yung x squared. So, ito na siya. Ganyan. Kaya ang sagot ay, ito na. Okay. So, mag-solve pa tayo, another example, para mas lalo nating maintindihan. So, ito naman, i-differentiate natin itong function na y is equals to 1 over x plus 3 over x squared plus 2 over x cubed. Okay? So, pwede natin gamitin yung quotient rule. Di ba meron tayong derivative ng parang ganito. Meron tayong formula na ganito. U over v. So, ang u natin is 1. Tapos, ang v natin is x. Pagdating naman dito, ang u natin is 3, tapos ang v natin is x squared. So, pero, masyadong mahaba, di ba?
Tsaka parang mahirap siya, parang complicated. So, para mas madali, ang pinaka-easy, pag ganito, itaas lang natin tong mga x. Gawin lang natin siyang numerator. Okay? So, parang i-rearrange lang natin yung functions. So, ito gawin natin parang ganito. Y is equals to x to the negative 1. Diba? Pag ito itaas ko, nagiging negative lang exponent. So, pagdating dito, nagiging plus 3x to the negative 2. Ito naman, plus 2x to the negative 3. Okay? So, ngayon, mas madali na nating i-differentiate. Pwede natin gamitin yung formula. Okay? So, ito, dy over dx. Ito nagiging negative. Gawin natin muna ganito para alam natin kung ano yung mga i-differentiate natin. Yan. Ito plus 3 derivative naman ng x minus 2 plus 2 derivative naman ng x to the negative 3. Okay. So, ito, dy over dx. So, ang derivative nito ay nagiging negative x. So, negative 1 minus 1. Diba? Plus 3 negative 2x negative 2 minus 1. Yan. Plus 2 negative 3 x to the negative 3 minus 1. Yan. So, kung medyo sanay na kayo mag-solve, kahit hindi niyo na kailangan magsulat ng ganito, d over dx, o kaya magsulat ng mga minus 1 ganito, pwede na idiretso. Pero ito, pinakikita ko lang yung process para alam natin kung ano yung mga i-differentiate natin. Okay? So, kaya inisa-isa ko kung ano yung mga i-differentiate. Tapos, naglagay din ako ng mga minus 1, ganito. Para hindi tayo malito. Pero pag sanay na mag-solve, pwede na natin idiretso. Okay? So, ito nagiging negative x to the negative 2. Plus, or minus na, kasi i-multiply ko doon, so nagiging minus. Negative 6x to the negative 3. Okay? Minus 6 ulit. 2 times 3 is 6. X to the negative 4. Okay? So, para mas maganda yung answer natin, i-rearrange natin ulit. Ibaba natin ulit. Ito. Parang gawin natin ulit parang ganito. Okay? So, nagiging to negative 1 over x squared minus 6 over x cubed minus 6 over x to the 4th. Okay. So, ang derivative ng 1 over x plus 3 over x squared plus 2 over x cubed ay negative 1 over x squared minus 6 over x cubed minus 6 over x to the 4th. Okay. So, another problem. Para masanay tayo mag-solve ng derivative, mag-differentiate ng algebraic function. Okay?
So, differentiate the function y is equals to cube root of 3x squared minus 1 over square root of 5x. Okay. So, sa tingin nyo, paano natin yan isa-solve? So, kung maalala nyo, di ba meron tayong formula na d over dx ng u to the m equals to m u to the m minus 1 tapos derivative naman ng u. Di ba meron tayo ganitong formula? Pagkatapos natin i-differentiate, parang i-differentiate yung exponent, yung derivative na naman ng u. Okay? So, pwede natin i-apply dito. Pero, dapat, yung cube root na to, gawin natin parang exponent. Pati itong square root. Okay? So, i-rearrange natin to para mas madali, gawin natin ganito. So, ito, nagiging 1/3. Instead of cube root, gawin natin siya ganito. Okay? Minus. So, ito, pwede natin gawing ganito. Negative 1/2. So, tinaas ko lang siya, kaya nagiging negative 1/2. Okay? Ngayon, pwede natin itong i-apply itong formula na to. Okay? So, mag-differentiate na tayo. So, ito naging dy over dx equals to. So, ito, i-apply natin ito. 3x squared 1/3 minus ng 5x negative 1/2. Okay. So, first, differentiate natin itong exponent na to. So, nagiging 1/3. Ayan. 3x squared. So, 1/3 minus 1. Diba? So, pag like ito, nagiging ang m natin is 1/3. Tapos, ang u natin is 3x squared. So, pag gamitin natin itong formula, nagiging 1/3 3x squared 1/3 minus 1. Tapos, derivative naman ng yung u. Ganyan. So, ang u natin is 3x squared. So, ganito. So, ang kulang natin dito, kailangan i-differentiate pa natin itong 3x squared. Okay? So, maglagay pa tayo ng d over dx 3x squared. Okay? So, yung sunod naman, minus, ilagay natin sa bracket para hindi tayo maguluhan sa sign, okay? So, ito muna. So, negative 1/2 5x. Ganyan. So, negative 1/2 minus 1. Tapos, derivative naman ng nasa loob ng parenthesis. Okay? Ganyan. So, hindi pa tayo tapos mag-differentiate. Kasi kailangan pa natin to i-differentiate itong 3x squared pati itong 5x. So, yung before ng mga d over dx, i-rewrite lang natin.
Tapos kung pwede natin i-simplify, simplify na rin natin. Pero, yung after na mga d over dx, kailangan pa natin i-differentiate. Hindi pa tayo tapos mag-differentiate. Okay? So, dy over dx. Ito, i-rewrite lang natin. So, naging 1/3. 3x squared. 1/3 minus 1 is negative 2/3. Okay? So, ito. Derivative naman ng 3x squared. So, pwede natin ito idiretso. So, 2 times 3 is 6. 2 minus 1 is 1. So, ang answer is 6x. Diba? Ulitin natin. Ito, multiply ko doon. So, 6. 2 times 3 is 6. So, mag-minus tayo sa exponent ng 1. So, 2 minus 1 is 1. Okay. So, ito, pwede natin ito ilabas sa bracket. Multiply lang natin itong negative times dito sa minus. So, nakuha natin itong negative 1/2. Galing dito, di ba? Yan, sa exponent. Okay. So, negative 1/2 times ito, nagiging positive 1/2 5x. So, negative 1/2 minus 1 is 3/2. Derivative naman ng 5x is, so 1, ang exponent man is 1, diba? So, 1 times 5 is 5. So, 1 minus 1 is 0. So, therefore, ang x, ang exponent na is 0 na kasi 1 minus 1. So, anything na exponent is 0 is 1. So, ito, 5 na lang. Yan. Tapos, pwede natin i-rearrange para maganda yung sagot natin. So, i-simplify natin. So, nagiging one-third. So, ito naging 6x. So, 6 divided by 3 is 2 na lang. Okay? So, gagawin na natin itong 2. Yan. So, ito, naging 2x. Tapos, ito, naging cube root of 3x squared. Okay? So, itong 2 na to, ito yun siya. Tapos, ang cube root, ay ito naman. Tapos, yung nasa loob ng parenthesis. Okay? Tapos, itong 6x, so, 6x divided by 3 ay 2x na lang. Okay? So, nasa denominator na siya kasi, di ba kanina negative? So, ginawa na natin siya denominator ulit. Okay? Plus, ito naman, nagiging 5. Okay? 5 2 square root ng 5x cubed. Yan. Dapat sa labas. Yan. 5x cubed. So, ito, pwede natin to i-multiply ganyan. So, 3x squared times 3x squared ay 9x to the 4th. So, ito, pwede natin itong gawing 9x to the 4th. Okay? So, erase natin ito. Gawin natin 9x to the 4th. Yan. Ito naman, nagiging, para malabas natin, gawin na lang natin gawin ganito. First is 5x times the cube man yan.
5x. So, nagiging 25x squared or 5 squared x squared, di ba? Tapos, nagiging 5 squared x squared times 5x. So, para nagiging cube. Ang purpose po nito, para malabas lang natin sa parenthesis, ay sa square root. Kaya ko ginawa na 5 squared x squared. So, pwede natin ilabas sa square root. Okay? So, gawin natin ganito. Five squared x squared times 5x. Yan. Okay? So, ito, pwede pa natin ilabas yung x cube, di ba? So, nagiging, labas natin yung x cube. So, natitira na lang is 9x. Tapos, x divided by x is 2 na lang. So, ito, nagiging 2 divided by cube root of 9x. Yan. Plus 5. Hindi. 1 na lang. Kasi, malabas man tong 5. So, 5 divided by 5 is 1. So, ito, ang answer is 1 over 2x square root of 5x. Yan. So, ito nalabas naman sa square root. 5 squared pati x squared. Okay? So, ang final answer ay ito. 2 over cube root of 9x plus 1 over 2x square root of 5x. Okay? So, mag-solve pa tayo another para mas lalo natin maintindihan yung formulas. Okay? Para masanay tayo mag-differentiate, ang kailangan is mag-solve lang tayo ng madaming problem. So, ito. Let's say, ibahin naman natin yung variable. S naman. S is equal to t squared minus 3 to the 4th. Okay? So, differentiate the function s is equal to t squared minus 3 to the 4th. So, ang independent variable natin is s, ang independent variable pala natin is t, ang dependent variable is s. Okay? So, parang ito yung x natin, tapos ito naman yung y. Pero, gamitin naman natin is ibang variable naman. So, s pati t naman. Okay? So, i-differentiate natin to. So, ito nagiging with respect to t. Derivative ng s with respect to t. Okay? So, yung formula, gamitin natin. So, i-diretso na natin. Okay? So, ito, nagiging form 4, tapos, p squared minus 3, exponent man una, di ba? So, naging 4 minus 1, ang 4 minus 1 is 3. Okay? Tapos, derivative naman, yung nasa loob ng parenthesis. So, sulat natin d over dx times t squared minus 3. Okay? Yan. So, lahat ng mga before ng d, hindi to d over dx pala, dapat d over dt. Sorry, nagkamali. So, dapat yan d over dt. Yan, lahat ng mga before ng d over dt ay i-rewrite lang natin. Ang i-differentiate lang natin yung after ng d over dt.
Okay, so ito i-rewrite lang natin. So 4 times t squared minus 3 cube. So, para mas madali, ilagay natin sa bracket. Yan. So, ang first, i-differentiate natin yung t squared. So, nagiging 2, multiply man doon, di ba? 2t, so 2 minus 1 is t na lang. Yan, minus. Derivative naman nito, ang derivative ng 3 is 0. Okay. Yan. So, i-simplify natin. So, ito nagiging, ito ay multiply ko doon. So, 8 t squared minus 3 cube. Yan. So, ito 0 lang man. So, wala na yan. So, ang derivative nito ay ito. Ang derivative ng s is equals to t squared minus 3 to the fourth is 8t parenthesis t squared minus 3 to the cube. Okay? So, easy lang. Mag-solve pa tayo. Yung medyo mahirap-hirap konti. Okay. So, ito naman, i-differentiate natin. So, pwede natin gawin, expand ito. So, expand natin yung x squared plus 4, tapos squared man yan, di ba? Tapos, ito din expand natin, tapos i-multiply natin. Pero, medyo mahaba, di ba? Tapos, parang madami na talaga. So, ang pinaka-easy way para ma-differentiate natin tong ganitong functions, gamitin natin yung product formula. Di ba meron tayong formula na d over dx ng u times v equals to, di ba ito ay u d over dx, derivative naman ng v plus v times d over dx, derivative naman ng u. Diba meron tayong formula ganito? So, gamitin natin ito. So, ang u natin is yung x squared plus 4 squared. Ang v naman natin ay 2x cubed minus 1 cube. Okay. So, ito, gamitin natin yung formula. So, nagiging dy over dx. So, ang u, i-rewrite lang natin ulit. So, nagiging u, i-rewrite lang natin. So, x squared plus 4 squared. d over dx. Ito naman, derivative naman ng v. So, ito, 2x cubed minus 1 cube. Okay? Plus, ito, i-rewrite lang natin yung v. So, nagiging 2x cubed minus 1 cube. Tapos, derivative naman ng u. So, x squared plus 4 squared. Okay? So, yung mga before ng d over dx, i-rewrite lang natin. Yung i-differentiate natin, yung after ng mga d over dx. Okay? So, dy over dx equals to
x squared plus 4 squared. I-rewrite lang natin yung mga before ng d over dx. Tapos, ito, i-differentiate na natin. Para hindi tayo mahirapan, malito, ilagay natin sa bracket yung mga i-differentiate natin. Okay? Lalo na kung meron pang exponent ganito. Tapos naka-parenthesis pa. So, ilagay natin sa bracket para hindi tayo malito. So, first, i-differentiate natin. So, yung exponent muna. So, ito naging 3. 2x cubed minus 1. Diretso na natin. So, 3 minus 1 is 2 na lang. Yan. Ganyan. Tapos, hindi pa tayo tapos mag-differentiate, di ba? Ang i-differentiate naman natin yung sunod is yung nasa loob ng parenthesis. Okay. So, meron pa tayo dito, d over dx ng 2x cubed minus 1. Yan. Ganyan. So, i-differentiate pa natin ito. Pero, tapusin muna natin ito. Okay? Plus, ito, i-rewrite lang natin. 2x cubed minus 1 cube. Lagay natin sa bracket ulit. So, ito nagiging 2 times x squared plus 4. 2 minus 1 is 1. Okay, so derivative naman ng nasa loob ng parenthesis. So, x squared plus 4. Yan. Okay? So, yung mga before ng d over dx, i-rewrite lang natin. So, ito nagiging 3 na times x squared plus 4 squared times 2x cubed minus 1 squared. Okay? Tapos, derivative na ng nasa loob ng parenthesis. Wag kayo malito ha. Ito, wala na kasi itong squared dito. Tandaan nyo, yung dinifferentiate natin, yung nasa loob ng parenthesis. Okay? So, hindi nga kasama yung x squared dyan. Ito. Yung squared na to, hindi nakasama dito. Kasi ang dinifferentiate natin is itong nasa loob ng parenthesis. Okay? So, ito, derivative ng 2x cubed ay 3 times 2 is 6. So, 3 minus 1 is 2. So, nagiging 6x squared. Derivative ng constant is 0. So, pwede tayong maglagay dito ng minus 0. Pero, 0 lang man yun, so wag na lang. Plus, ito naman, 2 times 2x cubed minus 1 cubed times x squared plus 4. Yan. Derivative naman nito. Derivative ng x squared is 2x. Derivative ng constant is 0. So, 2x na lang. Okay. Tapos, isimplify natin para maganda yung sagot. So, ito, 6x squared. 18 x squared plus 4 times 2x cubed minus 1 squared plus 4x times 2x cubed minus 1 cubed times x squared plus 4. Yan. So, kung pwede nyo pa to, ito pwede nyo pa expand para mas lalong may simplify. Okay? Pero kayo na lang gagawa. So, okay, as long as na differentiate na natin, so mag-simplify na lang kailangan. So, try nyo na lang mag-simplify itong answer na to kung pwede pa ba i-simplify. Okay?
So, another example, nagamit na natin yung product formula, ano na lang hindi natin. Yung quotient formula naman, hindi natin na gamit yung quotient formula. Yan. So, gamitin natin yung quotient formula. Di ba ang formula is d over dx ng u over v equals to v derivative ng u minus u derivative naman ng v divided by v squared. Yan. Okay? So, dito, ang u natin is yung 3 minus 2x. Ang v natin is yung 3 plus 2x. Okay? So, i-apply natin to. Ito nagiging dy over dx. Yung v, i-rewrite lang natin. So, ito, 3 plus 2x d over dx ng u is 3 minus 2x minus yung u naman, i-rewrite lang natin. So, 3 minus 2x d over dx ng v naman. Ayan. Tapos, over v squared. So, 3 plus 2x squared. Ganyan. Okay. So, dy over dx equals to ito, i-rewrite lang natin. So, 3 plus 2x. Ang derivative ng 3 is 0. Tapos, derivative ng negative 2x is negative 2. Okay, kasi ito maging, ang x kasi maging 1 minus 1. So, ang exponent ay 0 na. So, any na ang exponent is 0 is 1 yun. Okay? So, kaya naging negative 2 na lang. Okay? Minus. Ito, i-rewrite lang natin. Ito naman. Derivative ng 3 ulit is 0. Tapos, derivative ng 2x is 2. Okay. Yan. So, over 3 plus 2x squared. So, na-differentiate na natin lahat. Pwede na natin i-simplify. So, ito nagiging negative 6 minus negative 4x minus 6 plus, ito ay multiply doon. So, nagiging plus 4x. Yan. So, ito, ma-minus na pati ito. So, ang answer ay negative 12
over 3 plus 2x squared. Yan. So, ginamitan natin ng quotient rule. Actually, pwede mo din tong gamitan ng product rule. So, pwede mo siyang gawing ganito. Y is equals to 3 minus 2x. So, 3 plus 2x to the negative 1 naman. Ganyan. So, pwede mo gamitan ng product rule. So, naging u. Ang u mo is 3 minus 2x. Ang v mo naman is ito. Pero to the negative 1 lang. Ganyan. Ganyan. So, itry nyo. So, dapat maging same yung answer pati dito. Okay? So, sa next video natin, mag-differentiate pa tayo ng napakadaming functions. Okay? Mag-differentiate pa tayo ng madaming problems. Okay, so yun lang po. Bye now!